Paalam. Paalam, mga mahal ko. Ishika! Nasaan ang sulat na ibibigay mo kay Hangip? Hangip, mapapatawad mo ba ako? Matagal ko na kayong pinatawad. Kayo ni Ina. Salamat. Salamat. Sabliyong, makinig ka. May gusto pa akong sabihin sa iyo. Saka na yon. Pagdating mo, saka mo sabihin, pag nagsalita ka pa, iiyak na ako. Ayokong umiyak sa iyong harapan. Dahil pabigat sa iyo ang bawat patak ng luha ko. Kung nararamdaman mo na tama nga ang landas na tatahakin mo, ipagpatuloy mo. Sige, tapusin mo. Hindi kita pipigilan. Ano man ang mangyari, narito ako para suportahan ka. Alam mo kung bakit? Dahil ako ang iyong asawa. Ama. Ha? Tinawag mo akong ama? Totoo ba? Ama. Masaya ako na kayong naging ama ko. Masaya ako na akong anak niyo. Na dugo niyo ang dumadaloy sa ugat ko. Langit at lupa! Kay Yansam! Talisman ng kulog! Sige, lumabang ka! Babalik ka na sa impyerno! Langit at lupa kay Yansam! Guro, tayo na! Ling!
kami! Chujek, bakit? Nangako ako kay Hangip na isasama kita. Ang tigas talaga ng ulo mo! Chujek, lipad na! Bilis! Hangip! Huwag kang umalis! Hangip! Ililigtas ko sila! Hangip! Dito ka lang! Hindi pwede! Huwag anak! Pakiusap! Wala ka nang magagawa! Nagtagumpay si Sheka sa pagpigil sa mahiwagang balon. Ayun ang espada ni Boxy! Kailangan makuha nyo! Opo! Maisip, ang espada ni Mokshe. Kailangan niya maghanap ng bagong may-ari kapag natapos ang isang misyon. Ikaw ang napiling bagong may-ari ngayon, Hangip. Ayoko nito! Hangip! Ayoko nito! Nasaan na si Ling? Nandito na dapat sila, hindi ba? Bakit hindi pa sila dumadating? Ano nangyari? Tula, hanapin mo si Chujek. Opo. Nandun na! Ling! Diyan ka lang! Hintayin mo kami! Tama na nga yan. Bakit ka ba umiiyak? Tahana. Hindi ka umiyak nung isasakripisyo ko ang buhay ko. Ngayong umuwi ako ng ligtas, umiiyak ka na parang ililibing ako. Bakit? Akala mo ba gusto kong makita na wala kang buhay? Hindi niyo na ba ako kilala? Hangib? Tawagin mo akong ama. Ama? Buhay ako. Mga alagad ni Ensab,
Tapos na ang problema sa mahiwagang balon. Bumalik na kayo sa dating kampo. Pagandaan ang gagawin sa mga immortal. Makinig ka, Goldlight! Ako na ang pinuno ngayon. Kahit anong sabihin mo, hindi ka nila pakikinggan. Ikaw, pinuno. Paano yun nangyari? Hindi mo ba alam? Akala ko masunurin ka sa lahat ng nakasulat sa Biblia ni Yansam. Bakit mo kang hindi mo nabasa? Ang alin naman? Ang alin? Ang batas ng mga ninuno natin. Ang sino mang makabuo sa bugtong ni Yansam, ang siyang tatanghaling pinakamataas na pinuno sa buong angkan ni Yansam. Kaya makinig ka sa kanya. Anong masasabi mo? Wala. Susundin ko na lamang ang gusto mo. Mga mandirigma, makinig kayo. Magpahinga ang lahat. At magsaya. Mahal na Reyna, nandito na po ang gamot niyo. Mahal na Reyna. Mahal na Reyna, buksan niyo po ang pintuan. Mahal na Reyna. Ba't narito? Paiinumin ko po siya ng gamot. Tinatawag ko po siya. Tapos bigla ko siya narinig sumigaw. Talaga? Tingnan mo nga. Pero kanina, Parang ikaw dapat ang uminom ng gamot. Sige na, Xiaochet. Lumabas ka na. opo, Sandali. Ano man ang nangyari, huwag mong sabihin kay Shatya. Maliwanag ba? opo. Dark Moon, Meiji, iba talaga ang kakayahan ng perlas ng siyam na buhay. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano ako kalakas. karangalan kung mapagsilbihan ka. Ang matamis mong ngiti ay sapat ng bayad sa dinaanan kong hirap. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Gagantimpalaan kita. Salamat, mahal na Reyna. Kamusta na ang mahiwagang balon? Sarado na ang balon. Hindi na maaring makapaminsala kahit kailan. Nasaan si Shatya? Bakit hindi pa siya umuwi? May hindi magandang nangyari. Ano? Si Shatya ay nakipagkaibigan sa mga alagad ni Yansam. Nakikihalubilo siya sa mga kaaway ng palasyo. Nakalimutan niya na yata na si Sheka ang pumaslang sa kanyang ama. Nakikipagsaya siya ngayon. Umiinom kasama ng mga kalaban. Nakakahiya siya. Hindi niya naiginalang ang iyong katayuan. Sa palagay ko, dapat mo na siyang turuan ng leksyon. Talaga? Siguro kailangang kumilos na rin ako at ipakita sa aking anak kung sino ang tunay na makapangyarihan. Sa simula pa lang, mahigpit ng magkalaban ang mga mortal at mga immortal. Ngayon na ang oras na maghaharap ang dalawa at magtatagisan. Ang magwawagi ay pararangalan, ang maggagapi ay iinom ng alak. Si Qinglong laban kay Dragon. Handa! Laban na! Tandaan ninyo, walang gagamit ng mahika o orasyon. At sino mamandaya, talo! Nanalo ang Yansam! Ang tagapalasyong itim ang iinom ng alak! Inom na! Natalo tayo! Inom na! Inom tayo! Sige, inom na! Susunod na laban! May pag-asa pa kayong manalo! Sino ang ilalaban nyo ngayon? Ako na! Gusto ko ngamunin sa labanang ito ang iginagalang ng lahat! Si Hangip! Lalaban ka ba? Sige na anak, alam ko magwawagi ka. Halika na. Walang mandaraya! Handa! Isa! Dalawa! Tatlo! Umpisa na! Si Hangip.
Ngayon na siguro ang tamang pagkakataon para magkalapit kami ng gusto. Kailangan uminom pa ng alak! Makinig kayo. Masaya ako at nagkasama tayong lahat. Uminom tayo para sa bagong simula. Tama! Para sa isang bagong simula. Uminom na tayo! Para sa ating lahat! Xiaochan, saan ka naman pupunta? Huwag mo sasabihin nakita mo ako, Shatia. Samyu, nakita mo ba si Xiaochen? Kanina lang nakita ko siya nakatayo dyan. Akala ko nga magkasama kayong dalawa. Oo, kanina. Pero meron siyang naalala bigla. Kaya umalis agad. Huwag mo itong papaalam sa kanya. Sinubok ka ni Xiao Chen. Peking luha ng Blue Demon ang ginamit niya. Talaga? Kaya pala. Yun ang dahilan kaya hindi nagliwanag ang bato. Pero bakit niya ginawa yun? Yun ang dapat mo itanong sa kanya. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nagpunta? Sandali! Makinig kayong lahat! Meron lang akong gustong sabihin! Sa pagkakataong ito, meron akong isang taong nais parangalan dahil sa ipinakita niyang kabayanihan para sa ating lahat! Hay, Guro. Ikaw talaga. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kung hindi dahil sa kanya, malamang abo na lamang tayong lahat. Kaya magpugay tayong lahat at magdiwang para sa kahangahangang kabayanihan ni Ling! Alam ko na lahat na narito ay ginampanan ng mabuti ang ating mga tungkulin. Ngunit sa kabila ng pagiging isang ordinaryong tao ni Ling, tumulong siya ng buong tapang. Kaya naman, uminom tayo para sa kanya! Salamat sa inyo. Kuya? Hangip, Para kay ikaw pala. Ling, uminom tayo. Ling, uminom ka. Sabay-sabay tayong uminom lahat. Ayan. Sige. Uminom tayo. Pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan at katapatan. Kailangan ba talagang merong lahat nito ang isang tao para masabing maganda ang buhay? Siguro nga mali ako. Dahil iba-iba naman ang gusto ng tao tungkol sa mga bagay na sa tingin nila ay magpapaligaya sa kanila. Ang mahalaga, alam nila kung paano gumawa ng desisyon at kaya nila yung pangatawanan. Masakit yun kung ikaw kaya ang batuhin ko dyan. Yan ang kaparusahang nararapat sa'yo sa lahat ng sama ng loob na binigay mo sa akin. Kaya patas na tayong dalawa. Kung ganon, patas na kung patas. Kaya lang, sumasakit na naman ang ulo ko. Ayos ka lang ba? Sa tingin ko mamamatay na ako. Ang sakit. Ha? Hindi pwede. Siguro nga hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kaya ang mabuti patanggapin na lang natin. Kung ganun, mamamatay ka na pala. Pero bago mo ako iwanan, sabihin mo muna sa akin kung bakit mo yun nagawa. Ipagtapat mo na sa akin yun ang tunay na dahilan, Xiaochen. Bakit? Paalam na. Teka, kailangan mo munang sumagot. Kung kinakailangan bawiin kita kay kamatayan, gagawin ko, malaman ko lamang ang buong katotohanan. Kaya sige na naman. Ling, mahal na mahal kita. Xiaochen, ako... Sandali lang. Makinig ka muna sa akin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Alam kong ganun din ang damdamin mo. Pero napakaraming ring dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng magsama. Ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo noon ay puro kasinungalingan lang. Mabait si Shatia pero kailanman hindi ko siya minahal. Sinabi niya, hindi ikaw ang tadhana ko. Na ang pag-iibigan natin ang magtatakda sa kinabukasan ng palasyong itim. Kaya bawal ang pag-iibigan natin. Kahit hindi ko masyadong maintindihan, naniwala ako dahil hindi pa siya nagsinungaling sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil ayoko rin naman siyang biguin. Base sa mga nangyayari, wala talaga akong karapatang magpasya para sa aking sarili. Kaya ang makilala ka,
ang maituturing kong pinakamagandang nangyari sa akin. Ling, naiintindihan mo ba? Subukan mo lang. Ayoko. Ewan. Siguro nga, nagsasabi ng totoo si Satya. Tandaan mo, kahit na anong mangyari, masaya ako't nakilala kita. Hindi ko pinagsisisihang umibig ako sa'yo. Tanggapin mo ang luha ng Blue Demon at maghanap ka ng babaeng mamahalin. Huwag na, sa'yo na yan. Tago mo na lang. Hindi ko na ito kailangan pa. Wala na akong pakialam sa kapalaran ko. Sige na, Ling, kunin mo na. Ayoko, Xiao Chen. Dahil tulad mo, mas gugustuhin kong mapag-isa na lang. Sige na, tanggapin mo na. Hindi ko kailangan yan. Pasensya na. Huwag mo nang ipilit. Lalo lang kitang hindi makakalimutan. Dahil sa tuwing makikita ko yan, ikaw ang maaalala ko. Baliwala rin. May sasabihin ka pa? Wala na. Ikaw, Kung ganun, di na tayo magkikita. ganun na nga. Hindi na kahit kailan. Dito na ako dadaan. Dito naman ako sa kabila. Umuulan kasi sa banda dun. Ganun din doon. Maghahanap ako ng ibang daan. Hindi. Hindi ko na siya dapat makita. Dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Xiao Chen, hindi ko kayang kalimutan ka. Ling, kailangan kita. Hindi ko kaya mawala ka. Xiao Chen, bakit kailangan sa atin pa ito mangyari? Ah! Diyan ka lang! Hayaan mo muna ako makatakbo! Ah! 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 Xiao Chen! Ling, sandali! Xiao Chen! Xiao Chen! May problema ba? Bakit basa ang mukha mo? Umulan. Umulan? Saang parte umulan? Saan ka nagpunta? Ba't nagmamadali ka? Mag-inuman tayong dalawa. Ayoko, salamat na lang. Huwag ka nang tumanggi. Tayo na. Saan ka pupunta? Nasabi mo na ba? Oo, nagawa ko na. Nasabi ko na sa kanya ang lahat. Masaya ka na. Lagi na lang mali ang tiyempo mo. Bakit ka nandito? Hindi ikaw ang kailangan ko, Satya. Sabihin mo sa akin, sino ang karugtong ng buhay ko? Hahanapin ko siya at papatayin ko siya. Magsalita ka! Yan. Ang hindi ko alam. Sinungaling ka! Ayaw mo lang ako makapatay! Sige na, sabihin mo na sa akin kung sino siya! Hindi ko talaga alam. Huwag mo sabihin ikaw. Hindi Xiao Chen. Ang alam ko lang,
Kahit na anong mangyari, magkalayo man kayong dalawa, kung kayo talaga gagawa ng paraan ng tadhana na pagtagpuin kayo, pasensya na. Bakit ako pa? Bakit kailangan ako pa? Dark Moon, Sino ka? matagal na panahon na rin tayong hindi nagkita. Ikaw pala. At sino pa sa iyong inaakala? Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ang lahat ng tungkol sa akin. Hindi, nagkakamali ka. Saan ka pupunta? Dumating na ang oras para pagpasyahan kung ano ang kapalaran ng sawing magkasintahan para matapos na ang misyon ng Palasyong Itim. Kailangan mo ba ang tulong ko? Tulong? Nakalimutan mo na ba ang pangako natin? Naging isa na tayo. Alalahanin mong wala kang magagawa kung mag-isa ka lang. Kung hindi dahil sa akin 20 taong ka na sanang nakaratay sa higaan. Sige na, ako na lamang ang makakatulong sa iyo para makaganti ka at maisakatuparan ng iyong mga balak. Makiisa ka na sa akin. Nako. Hangip? Hangip. Sige, matulog ka na. Pasensya na. Hangip. Ano ba? Ay, pasensya na. Akala ko kasi ikaw si Hangip. Guro, Lumayo ka nga sa akin. Guro, nakita niyo po ba si Hangip? Hindi ko alam. Kaya umalis ka na. Bakit? Ano kailangan mo sa kanya, ha? Huwag mong sabihin sa akin na meron ka masamang ginawa sa kanya, ha? Guro, di ko po yung magagawa. Gusto ko lang po siya makita. Mabuti naman. Sabi nga pala ni Ina, magpahinga daw kayo sa kwarto niya pagkatapos niyo makapag-inuman. Huh? Luyen! Luyen! Ulitin mo nga, ha? Ulitin mo, ha? Ano bang dapat kong ulitin? Yung sinabi mo, ha? Na pinasasabi ni Sam yung sa akin. Magpahinga raw kayo dun sa kwarto ni Ina pagkatapos niyong makapag-inuman. Ulitin mo. Ulitin mo! Ano pa ba kayang ibig sabihin ni Ina? Yun na yun. Yun na nga kaya. Kailangan ko makatiyak ikaw. Pumunta ka ngayon doon sa kanya at itanong mo kung ano ang ibig niyang sabihin. Sige Bakit na! ako? Ayoko, nakakahiya! Sige na! Guro mo ako! Wala kang karapatang tumanggi. Pero personal na bagay na yun, labas na ako dun. Ayoko Sige po. na! Guro mo ako, ha? Sige na! Ha? Sige na! Sige na! Bilisan mo! Magtatanong ka lang naman eh. Teka lang, Sige na. sandali, Guro. Paano ako magtatanong? Sige na! Turuan niyo po muna ako paano ko... Bahala ka na. Basta kailangan mong itanong sa kanya. Hindi ko- Kung ayaw mo, hindi ko po alam simula kung paano- ngayon, Huwag mo na akong tawagin guro. Pasok na! Ina? Bakit? Nasaan ang guro mo? Tapos na ba sila mag-inuman? Siya? Tapos na po, Ina. Pero meron po siyang... Gusto ko itanong sa inyo. Huwag mong sabihin na ako ang nagsabi. Makakatingin ka sa akin. Tungkol naman saan itatanong niya? Nagkamali po ako. Hindi po pala siguro, Ina. Kundi ako ang gusto magtanong.
Gusto ko lang pong malaman kung anong ibig niyong sabihin doon sa pagpapapunta niyo sa kanya sa kwarto niyo para magpahinga. Bumalik ka na doon. Sige na. Hindi ko maintindihan ang tanong mo. Sinabi ko sa'yo, hindi ba? Ano bang gusto mong malaman? Ina, pwede niyo bang linawin kung anong ibig niyong sabihin doon sa salitang magpahinga? Siyempre, ano pa, kundi magpahinga. May iba pa ba yung kahulugan? Gusto ko lang kasing makatiyak. Kaya nga, tinatanong ni Guro, Ina. Ako pala, kung ano ibig niyong sabihin. Gano'n? Gusto tiyakin pala, ha? Kung binibigyan niya yun ng mali siya, sabihin mo sa kanya, iumpog niya ang ulo niya sa pader. Guro, umpog niyo daw ulo niyo sa pader. Kailangan mo siyang tanong ulit dahil hindi malinaw niya. Sheka! Gusto ko na iuntog mo ang ulo mo sa pader. Napakadumi ng isip mo. Ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo. Guro, hayo ng pader. Tumahimik ka nga. Guro, bilis, pasok na! May problema ka ba? Ang lakas mo kasing uminom. Halos ikaw lang nakaubos ng dala kong alak. Hangip. Magpakasal tayo. Ano? Totoo ba yan? Niyaya mo ako na magpakasal? Napakakomplikado ng pag-ibig. Kaya pakakasal na lang ako kahit kanino. Kahit kanino lang? Bakit hindi? Sawang-sawa na talaga ako. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pwede magsamang dalawang nagmamahalan. Ganun na rin lang ang kaso. Maghahanap na lang ako ng kahit sino. Bakit baka pinaglalaro ng tadhana? Bakit di niya ako hayaang lumigaya? Kinakalimutan kong problema ko. Eh ikaw? Gusto ko rin makalimot sa mga problema. Maayos na kayo ng pamilya mo. Ano pang problema mo? Ano bang alam mo? Minsan ka lang nabigo sa pag-ibig. Samantalang ako hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magmahal. Huwag mo nang pangarapin. Sigurado masasaktan ka lang. Maniwala ka sa akin. Huwag mo nang hintayin mangyari yun sa'yo. Bakit masama ang loob mo? Nakaranas kang umibig. Sumaya ka rin naman. Ano bang gusto mo, Ling? Alam mo, hindi kita maintindihan. Ikaw nga dapat ang masaya. Dahil hindi ka nasaktan ni minsan. Kung alam mo lang, hindi mo sasabihin yan. Ayoko na makipagtalo pa. Basta ang alam ko, malas ako talaga. At nakatakda na ako magdusa habang buhay. Pagkasilang pa lang sa akin nakatakdaan ang kapalaran ko. Wala akong mapagpilian kundi ang sumunod na lang. At gawin ko ano nakatakda. Paano ako sasaya? Kung ganun pareho lang tayo. Nakontrolado ng tadhana ang buhay. Tama. Ganun na nga. Pero kahit ganun pa man, hindi ako sumusukuling. Dapat ganun ka rin. Sandali, may narinig ka ba? Ang ganda ng musika. Oo nga. Ang sarap pakinggan. Ang tugtog na yun, ibinabalik ang alaala na nakalipas. Mga pangyayari sa aking buhay. Parehong malungkot at masaya. Pero wala akong maalalang espesyal sa buhay ko. Pamilyar ang tugtog na yun. Huwag kang matakot. Tunog lang yun ng harpa. Matulog ka ulit. Gusto kong makasama si Ling.
Nag-usap na tayo, di ba? Pumayag ka nang bumalik sa palasyo. Ipinapangako ko sa'yo, babalik ulit sa dati ang lahat na para bang walang nangyari. Matulog ka na. Pero Satya, Sige na. Nakapagtatakang may tumutugtog ng harpa sa 10 oras ng gabi. Maganda naman ang musika. Anong sadya mo, Goldlight? Meron lang akong importanteng sasabihin. Xiao Chen, dito ka lang. Alis muna ako. Ling, Xiao Chen! Xiao Chen! Mahal na mahal kita! Tandaan mo yan! Hangyip, bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? bakit lagi mo na lang siyang iniisip? Samantalang ako ang kasama mo ngayon. Nagbibiro lang ako. Kinabahan ka ba? Hindi ako kinabahan. Natakot ako dahil akala ko seryoso ka. Ikaw talaga. Alam mo, Ling, kahit pa nakatakda ang kapalaran ko, patuloy pa rin ako umaasa. Naniniwala ako na makahanap ako ng lalaking magiging bahagi ng kwento ng aking pag-ibig. Kahit na hindi pang habang panahon. Sapat ng isang araw, isang oras, o kahit isang minuto. Kaya lang, mukhang imposibleng mangyari. Kung magsalita ka parang mamamatay ka na bukas. Maghintay ka lang, Hangyip. Darating ang lalaki para sa'yo. Ganito na lang. 10 taon mula ngayon, kapag wala pa rin tayong kapareha, magpakasal tayo. O ano? Pwede bang mas maaga? 5 taon? Matagal pa rin. 3 taon? Huwag naman 1 taon. Pwede mo ba akong yakapin ngayon? Ayokong maghintay. Yakapin mo na lang ako. Maari ba? Pero Hangyip, hindi pwede. Hindi labis ang hinihingi ko. Wala akong pakialam sa hinaharap. Ayokong maghintay. Mas mahalaga ang ngayon. Ling, gusto ko lang maramdaman ang init ng yakap mo. Kalilimutan ko ang lahat. Pag-alis natin, Ang tunog ng harpa ay nakakagising sa damdamin ng isang taong naghahanap ng pag-ibig. Binata, anong ginagawa mo sa kagubatan? Naghahanap ka rin ba ng pag-ibig? Ang totoo. Tama ka. Kung ganon, alam mo na marahil ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Aba, syempre naman. Ang pag-ibig ay... hindi ko alam.
Ang buong akala ko talaga, alam ko ang kahulugan. Nararamdaman ko pero ang hirap ipaliwanag. Pakiramdam ko tuloy parang napaka-ignorante ko pagdating sa pag-ibig. Ewan. Masyado na tuloy ako naguguluhan. Tama. Pakiusap. Sabihin niyo po ngayon sa akin. Hindi maaari. Huh? Pero bakit? Binata, nanggagaling ang pag-ibig sa loob mismo ng iyong pagkatao. Ngunit, hindi mo matutukoy kung kailan nagsimula o kung saan ka dadalhin. Hindi yun isang bagay na maaaring hawakan o di kaya ay itapon. Kahit ang pinakamagandang salita ay hindi kayang ilarawan ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pero, wala po akong kalam-alam. Paano kung dumating? Ano po ang aking gagawin? Kapag nagawa mo yung pigilan, hindi pag-ibig ang nararamdaman mo. Huwag mong sabihin hindi mo pa rin naunawaan, binata. Sa oras na naging malinaw na ang lahat, saka naman yun mawawala sa'yo. Kapag handa kang hamakin ang lahat, huwag lang siyang mawala. Kapag dumating naman sa iyong pagkakataon na mawala na siya ng tuluyan, mawawala na rin ng saysay sa iyong lahat. Kapag nalaman mo na napunta siya sa iba, makakaramdam ka na matinding galit. At parang gusto mong makapatay sa tindi ng sama ng loob. Kapag naramdaman mo ang mga ganong senyales, natagpuan mo na ang sagot sa tanong mo. Huwag kang masyadong mag-isip. Kailangan mo yung maranasan. At siya nga pala, nandun siya. Ha? Ang tunay kong pag-ibig? Hinihintay niya ako doon? Hindi. Dahil kasama niya ang sawing lalaki. Ano ka mo? Sino ang sawing lalaki? Humayo ka na. Hanapin mo na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Oo. Nagsisimula na sa pag-ikot ang gulong ng kapalaran. Sige lang, nararamdaman ko na ang tagumpay. Wala na kayong kawala pa. Ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Baka may nangyari kay Ling. Hangyip! Hangyip! Nakatulog siya sa kalasingan. Nakakaawa ka naman pala. Magpahinga ka na. Luyin! Mabuti dumating ka. Kailangan ihangip ng lalaking tulad mo sa tabi niya. Ikaw nang bahala sa kanya. Ano pang hinihintay mo dyan? Halika na! Ano ba sinasabi mo? Ano ba klaseng babae tingin mo sa kanya, ha? Ano ibig mo sabihin? Iginagalang kong pagkatao niya dahil kaibigan ko siya. Bakit ba? Ha? Teka! Sandali lang! Luyin! Diyan ka lang! Huwag na huwag mo ako susundan! Maliwanag! Baka may problema siya at ayaw niyang sabihin sa amin. Hangyip! Hangyip! Hangyip, gising! Gumising ka! Ano ba? Punong-puno talaga ng sorpresa ang buhay. Kung makikita lang siguro ngayon ang mga ninuno mo na kasama mong naglalakad sa ilalim ng buwan ng isang kalaban, sigurado akong magagalit sila. Sa parehong mundo natin, may tuturing na isang malaking bangungot, ang mahiwagang balon. Kaya nagpapasalamat ako na tapos na ang problema. Pero ganun pa man, gusto kong linawin na walang nagbago sa turingan natin. Mabuti at sa'yo na mismo nang galing yan.
Nasisiguro ko na isang ganap na dalaga na ngayon na sawing batang babae. At ganap na rin binata ngayon na sawing lalaki. Nananabik na talaga ako na makita silang dalawa. Satya, kailangan umalis tayo ng maaga bukas. Dapat na tayong bumuo ng plano at gumawa ng epektibong estratehiya. Maghanda na tayo habang maaga. 1 taon na lang at Lantern Festival na at bago dumating ang araw na yon, dapat tuluyan na natin nagapi si Dark Moon. Naisip ko lang, ikaw ang higit na nakinabang sa paglalakbay na ito. Nakuha mo na ang espada ni Mokshe, naayos mo pa ang relasyon niyo ni Sheka. At bukod doon, nakapanig na sa'yo ngayon ang makapangyarihang si Hang Yip. Kaya hindi na ako nagtataka kung malaki ang tiwala ng pinuno ng Yansam. Alam mong hindi ko kailangan ng tulong para sakupin ang imperyo nyo. Sapat na ang aking lakas para gawin yun. 20 taon ang nakakaraan ng masakop ng imperyo nyo ang mundo ng mortal. At hanggang ngayon, nasusundan mo pa rin kami dahil sa 3 hiyas ni Yansam. Pero bakit hindi nyo kami nilulusob? Kaya namin kayong talunin. Handa kaming makipaglaban sa inyo. At hindi na namin kailangan ang sawing magkasintahan. Iniisip mo pa rin ba hanggang ngayon? Natakot kami sa inyo, Satya? Huwag ka susunod! Luyen! Sandali lang! Mag-usap tayo! Bahala ka sa buhay mo! Hindi na kita kaibigan! Ayoko makapag-usap sa'yo! Hindi mo ako nakita, wala kang alam! Basta wala kang sasabihin! Ayaw na kita makita! Huwag mo ako susundan! Wala kang kwenta! Luyen! Luyen, nasan ka na? Ling! Ling, nasan ka? O ayan, naayos ko na. Sigurado ka ba? Oo, huwag ka na kasing Hindi mo malikot. kasi naayos Oo na mabuti nakuha ko Ano ng ganito ba? Ha? Oo, tama na. Ayos ba? Nagustuhan mo? Huwag mo nang pansinin. Baka importante. Nandiyan na. O, Muyin. May kakaiba akong naramdaman. Mukhang may hindi magandang mangyayari sa kagubatan ngayon. Luyen! Nasaan ka na? Hindi mo ako makikita. Hindi. Walang hanggang. Naglaho ang... Dalhin ako sa... Ah! Luyen! 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 Nasaan ka na? Lumabas ka na! Luyen! Ano ba? Huwag mo akong pagtaguan! Lumabas ka na! Mag-usap tayo! Kaibigan mo ako, di ba? Nasaan ka na? Mamaos ka dyan. Hindi ako lalabas. Luyen! Nakalimutan mo na ba? Yung mga pinagdaanan nating dalawa? Akala ko ba walang iwanan? Pag-usapan natin ang problema. Huwag mong suluhin! Kaya nga, meron kang kaibigan. Nandito ako para sa'yo. Kahit anong mangyari, tandaan mo yan! Ang kapal talaga ng mukha niya. Siya pa ang may lakas ng loob ng mangonsensya. Hindi kita maintindihan! Bakit mo ko pinagtataguan? Gusto mo malaman? Ha? Traitor ka! Anong klase ka kaibigan? Wala kang kwenta! Papatayin kita! Traitor ka, Ling! Hindi kita kaibigan! Kumigil ka na! Papatulan na kita! Eh di lumabang ka! Traitor ka! Wala kang kwenta! Hindi kita mapapatawad! Walang iya ka!
Saklolo! Ling! Luyan, itigil niyo yan! Ikaw! Ling, kumusta ka na? Bakit mo ba siya binugbog, Luyan? Tanungin mo siya! Kung alam mo lang kung anong ginawa niya! Yang walang yan! Si Hangyip! Nababaliw ka na ba? Ano bang sinasabi mo dyan? Huwag kang magpanggap! Hindi ibig sabihin na ikaw ang sawing lalaki, magagawa mo ng lahat! Ang sawing lalaki. Siling ang sawing lalaki? Apat na alagad. Nandito na ang sawing lalaki. Apat naman dirigma, nandito na ang sawing lalaki. Andiyan siya! Ano? Sawing lalaki? Nasaan na? Puntahan natin ang ating mga pinuno. Anong problema? Bakit nandito silang lahat? Ikaw ang may kasalanan! Luyan! Nalaman siguro nila ang nangyari sa inyo ni Hangyip! Paano pa siya harap sa kanila? Tumahimik ka nga dyan! Ano bang pinagsasasabi mo? Nangya ka, paano mo ito nagawa? Sinira mo ang tiwala namin! Ang kapal naman ng mukha mo! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay Hangin! Wala kang kwenta, magbabayad ka! Nagkakamali kayo! Sinungaling, huwag ka na magkaila! Teka, sandali. Huminahon kayong lahat. Nagkakamali kayo. Imposibleng si Ling ang sawing lalaki. Tingnan nyo, wala naman sa pagbumukha niya. Kayo na mismo ang humusga. Ang layo-layo talaga. Ano bang pinagsasabi niyo dyan? Tumahimik ka. Huwag ka nang makialam. Luyen! Po? Sino ang nagsabi sa'yo na si Ling ang sawing lalaki? May sinabi ba ako? Magsalita ka! Nagbibiro lang naman ako ha. Hindi ko alam kung sino ang sawing lalaki. Naisip ko lang itawag sa kanya. Narinig niyo ba? Ha? Ayaw niyo kasing maniwala. Nagbibiruan lang sila kanina. Yun lang. Wala nang iba. Satya, ano ba talagang nangyayari? Kanino mo nalaman na siling ang sawing lalaki? Sa matandang lalaking tumutugtog ng harpa sa kagubatan. Ano ka ba? Bakit ka nagpapaniwala sa kwento ng isang matandang lalaki sa gubat? Kung siya nga ang hinahanap natin, dapat meron siyang pilat sa balikat dahil nasugatan siya nung sanggol pa lamang siya. Ganun ba? Meron kasi ako eh. Kumanda kayo! Huwag! Huwag kayong magkakamali! Hangyip! Tumahimik ka! Lahat na lang pinatatahimik ako. Maaaring magkapilit ang kahit na sino. Paano kung hindi siya ang hinahanap natin? Sayang ang buhay niya. Paano kung siya nga? Marami ang mapapahamak. Kailangan natin makasiguro. Kailangan natin maging patas. Magtanong tayo sa kanyang ina. Sino bang papatayin? Sige na, patayin niyo na siya!